Magsustory tayo. So guys, bago tayo mag-start, pwede kayong pindutin ang like button at saka subscribe kung tapos na kayo. Tara, samahan niyo ako pag nanood. So guys, ito yung story si Cinderella at saka yung prinsipe. So guys, ito from the start, si Cinderella. Maagang naulila sa ina si Cinderella. Nag-asawang muli ang kanyang ama. Mayabang at malupit ang naging madrasta niya at ang mga unang anak nito. Namatay rin ang ama ni Cinderella. Walang ibang kamag-anak kaya napilitang tumira sa madrasta ang bata. Ang kapalit noon ay walang katapusang utos at mga trabaho. Kahit puro sulsi ang mga lumang damit na sinusuot, mas maganda pa rin si Cinderella sa mga kapatid. Nagdaan ang mga taon, tumanggap ng paanyaya ang mga kapatid ni Cinderella. Nakikita mo ang imbitasyong ito, Cinderella. Galing ito sa prinsipe. Pang-iinggit ng mga tao. Sorry guys, nakalimutan ko. Naging ang madrasta ni Cinderella ay hindi mapalagay. Ito ang pagkakataon para mapansin kayo ng prinsipe. Kaya ipagagamit ko sa inyo ang aking pinakamagandang mga alahas, anang babae. Sorry guys. Sa sumusunod na mga araw, naging abala ang magkapatid sa pagsusukat ng isusuot. Wala silang ginawa kundi humarap sa salamin. Matiyaga rin silang inayusan ni Cinderella. Wait lang guys, balik lang ako ha. Inom muna ako ng water. Mantayin mo na yan. Naskiyaman man sa kwarto isay. Ha? Nadula mo. Hindi galing ko lima. Mama no? Mama. May progress yung bataan eh. Tingnan mama, dumagan ka. Nawala kay Manghod, ikaw ra isa. Dikit man si Papa be. Huwag ko kayong mga tiguluyang. Mag-vlog na. Pwede na siya siyang Papa po. Mag-vlog na po. Pero nigawan na siya daw. Hindi kinaputis na. Kasi ilong daw na plat ng ilong. Tapos mo nag-ilong ang timo. Mag-vlog na po. Sige. Vlog din na. Pwede kaya akong sumama? Ano, nasisiraan ka ba ng ulo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dumi-dumi mo. Pagtatawanan ka lang ng mga tao. Kawawa naman. Inihatid ni Cinderella ang madrasta at ang mga kapatid sa karwaheng maghahatid sa mga ito sa palasyo. Nang makaalis ang mga ito, lalo siyang nalungkot. Kawawa. Gusto mong pumunta sa pagdiriwang, hindi ba? Tanong ng Encantada. Gusto ko po.
pero hindi maaari. Wala akong isusuot na damit. Walang problema. Anang Encantada. Tutulungan kita. Next naman. Next. Mura na siya o grade 4, ano ba? Nagpakuha ang Encantada ng isang malaking kalabasa kay Cinderella sa isang tapik ng mahiwagang patpat. Naging gintong karwahe ang kalabasa. Sa isang pambitag ay nakakuha ng 6 na daga ang Encantada. Ginagawa niyang magagandang kabayo ang mga ito. Pagkatapos ay humuli siya ng daga at ginawang gwapong kutsero. Sa muling pagkumpas ng mahiwagang patpat, napalitan ang kanyang suot ng ginintuang damit na may ternong sapatos na yari sa salamin. Mahigpit ang paalala ng ninang na Encantada. Umuwi ka bago maghating gabi. Babala nito maglalaho ang engkanto. Eksaktong dalawa ng hating gabi. Napakaganda ni Cinderella. Nahigitan niya ang lahat ng babae sa pagtitipon na akit sa kanya ang prinsipe. Halatang umibig agad ito sa unang kita pa lang sa kanya. Napakaligaya ni Cinderella kaya nalimutan ang babala nang sumapit ang hating gabi. Naisip niya ang pagkakamali sa pagmamadali. Naiwan niya ang isang paa ng salamin sapatos. Ikinuwento ng mga kapatid ang tungkol sa misteryong prinsesa. Sinabi ng mga ito na naiwan ng nito ang isang paa ng sapatos nito, pero nakuha iyon ng prinsipe. Inamin ng prinsipe sa hari na mahal niya ang mahiwagang prinsesa. Nang sumusunod na araw ay nagpapakalat ng patalastas ang hari na papakasal ng prinsipe ang babaeng may-ari ng salaming sapatos. Ang utos ng prinsipe ay ipasukat sa lahat ng dalaga ang sapatos, kaya isunuot iyon ng tauhan ng palasyo kay Cinderella. Sa
kabigla ng lahat, kasya ang sapatos sa kanya. Oo nga guys, ito. Kasya. Nagpakita sa kanila ang ninang na enkantada ni Cinderella sa kumpas ng mahiwagang patpat. Pinalitan nito ang lumang damit ni Cinderella ng gintong damit na isinuot niya sa pagtitipon. Ikaw ang misteryosong prinsesa, sabay na sabi ng dalawa. Hindi totoo ito, sambit ng kanyang madrasta. Siya nga wala ng iba, ang sabi ng engkantada. Ay. Lumuhod ang madrasta at mga kapatid ni Cinderella. Patawarin mo kami sa lahat ng pang-aaping ginawa namin sabay-sabay nilang sabi. Pinatawad ko kayo, sabi niya. Tuwang-tuwa ang prinsipe nang makita si Cinderella. Kaagad siyang niyaya nito ng kasal. Ilang araw makaraan, naganap ang kanilang kasal at naging maligaya sila sa mahabang panahon. Tapos na! Bye-bye mga beshi!